Hello mga boss, good evening po. So ito yung bagong gagawin natin ngayon. I-convert natin tong Suzuki Thunder. Yung kanyang clutch system ay kable pa po. Yan, kable pa po siya. Yan. So i-convert natin siya na hydraulic na. Kagaya dito sa aking Raider. Ito matagal na po talaga to. Kinakalawang na nga yung mga nut niya. Dalawa yung niya, gasket sa loob. Kaya matagal siyang ilang taon na, 2018 ko pa to kinabit. Sabagay, halos minsan ko naman to magamit. Pero naka kasi siya, naka hydraulic naka hydraulic clutch, pero naka clutch spring po siya. Kaya kahit naka hydraulic clutch na po siya, medyo may katigasan pa. Pero matigas siya kasi maiksi yung yung lever na ginamit. Nga, kalawangin ang hirap magamit. Ilang semplang na rin kasi ito eh. So, yan, hydraulic clutch natin. Ganyan po siya. Mas prefer ko po yung hydraulic clutch. Mas matagal po siya. Unlike sa kable, pag nag-worn out na to, lalo na dito pag may pumasok ng ulan. Kaya naulanan, ganyan, ito nasira tong rubber. So, kakalawangin yung loob ng kable niya. So doon na po magsisimula yung corrosion, tapos mapuputol na yung niya, kable. Ito kalimitan dito na puputol. So ito ngayon yung isa sa mga tinitinda ko sa shop ko sa Lazada at saka sa Shopee. I-link ko na lang yung sa description yung Lazada at saka Shopee tindahan. Marami pang doon, marami pang mga design. May blue ako nito, may gray, yung gold hindi ko pa napopost. So, eto, pan-unboxing pag bumili kayo sa akin ng ganitong model. Siya, yung RCS. Class A lang po ito, hindi po ito yung original talaga. Sa mga may alam po dyan, alam nyo naman yung presyo ng original. Na I think nasa 20 to 25,000 ata yung original nito. So ito makukuha mo lang sa akin ng nasa 2,700 ata yung presyuhan ko nito sa Lazada at Shopee ko. Kasi kung may voucher pa kayo, makaka-discount pa kayo. So upon unboxing po, ito yung nasa loob niya. Yan, pag binuksan mo siya, ito yung laman niya. Yan. So ito yung clutch, tapos ito yung libre niya dyan. Tapos hydraulic hose, hydraulic pump. Ito yung kasama. Yan. So double gasket po ito. Tapos ito yung natin. Yung laman ng package. So ito yung pang pang right. So dito to ilalagay sa brake. Yan. So ito yung may mga variation ako doon, depende. Magpapipili ka kung ano yung tangke na gusto mo. Yan. Tapos ito yata yung I think na pinakamahal na nilagay ko doon na price na Brembo logo. Yan. Tapos ito yung yun tayo na yung gagamitin natin sa hydraulic na clutch. Yan. So ililipat natin siya dito. Hydraulic clutch na siya. So ito na yung gagamitin natin. Tapos instead na cable yung gagamitin, ito ng hose ang gagamitin natin yung kanina. Itong hose na yung gagamitin natin. Okay? Yan. Tapos ito, mga accessories na ito. Mga tornilyo niya. So yun, sige, magbaklas tayo ng kable. Ang libre lang po sa package natin, isa lang na hose. So ito, bilhin lang kayo sa local market nyo kung meron kayong para bumagay na gano'n na brake lines. Yung braided na, mas maganda sana yun. So sige, time lapse tayo. Magtatanggal ako ng ito sa clutch nya.
tatanggal na muna natin yung ano, clutch master tsaka yung kable niya. Ngayon ipapalit niya ang katumbas natin dito. Ay, eto. Hydraulic na pang left. Yan, katumbas ng lever. Tapos ito, gagamitin na natin yung hydraulic hose. Tapos ito yung clutch pump. So ito yung lalagay natin dito sa dulo na maghahatak ng clutch arm. Ito yung kasama niyang accessories. Ito pala, pag gagamitin mo yung clutch pump na yan, kailangan na ganun, anuhin mo muna siya. Yan. Ganyan mo muna para lumambot. Tapos pag i-install mo siya, kailangan nakasagad siya palabas. Itong rod na to, so dapat nakasagad yan palabas. Yan. Tapos check natin. Kasi check natin. Yan, dalawa po yung ano niyan, rubber gasket. Unlike sa ibang tindahan, single gasket lang po sila, kaya mabilis tumagas yung ano niya, fluid. So ito, at sa paninda ko, dalawa po yung gasket na ano niya, nasa loob. So mas malaki yung chance na hindi siya tatagas basta-basta. Gaya nung dun sa nakakabit sa Raider ko, yun nga, ilang taon na rin na nakakabit sa akin. At naka clutch spring pa ako, racing clutch spring. So mas matigas pa yon. Hindi siya basta-basta tatagas. So ito, install na natin. Ito sa cable system. Yan, ito sa hydraulic system. So kabit na natin yung clutch system niya na hydraulic. Mahirap dito sa ano, Suzuki Thunder. May thread yung ano niya, lagayan nito. Ayan. Ngayon, ang ginawa ko, sa ibang motor na ano, walang thread yan. Madali. So ito, kaysa sirain ko itong thread na ito na lang, since may mga spare naman ako dito ng ganito. Ito na lang yung sinira ko. Inalis ko yung thread. Masalpak lang siya dito. So yung puti na lang ginamit ko na ano sa kanya, na clutch pump. Yan. So ganyan na lang siya. Yan, nakafit na. So sige, i-ano natin. Time lapse ulit tayo. Setup natin. Yan. Mahigpit naman na siya. Ngayon, hindi ko na rin malagay dito yung isang nut kasi naubos na yung thread na nilagay natin. So ano pa naman, naging sturdy naman siya. Sa ibang motor kasi wala tong thread, itong lagayan na to. So pwede mo siyang slide tong ano, itong parang tubo ng clutch pump. So ito ngayon, kasi may spare naman ako na itong tubo na to na may thread. Ganyan na muna yung naisip kong paraan. Pag tagal na maging effective naman yung ginawa natin na conversion, ang aalisin ko na is yung thread na nito ng makina kasi mismo, kaya hindi ko tinanggal yung thread. So okay na, ganyan na yung setup natin, nakakabit na dun sa kabila sa clutch arm nya. Tapos ito, so time lapse tayo, kabit na natin yung lever tsaka hose. Nire-recommend ko lang gagamitin yung mga kilalang brand yan, Preston. Huwag kayong gagamit ng ibang, yung mga mumurahin na brake fluid.
Bili na lang kayo sa Caltex, Shell, or Petron ng brake fluid nila. Tayo ngayon, bleeding na tayo ngayon. Naglagay na tayo ng brake fluid. So paunti-unti, maluwag muna to dito dapat sa taas. Ayan, maluwag muna siya. Lagay ka ng fluid. Pag tumulo na dyan, higpitan mo na yan. So sige, mawawala yung tulo dyan. Baba ka dito. Tapos dito tutulo na naman yan. Higpitan mo naman. Hanggang dito na yung last. Doon ka na magpiga-piga ng brake lever. Kasi papasok na siya dito sa pump. So yan, nakikita nyo, paunti-unti na siyang gumagalaw. So yan, bleeding pa rin ako ngayon. Paunti-unti na siyang gumagalaw at eto, nagbabawas pa yung fluid niya. Yan. Yan, paunti-unti. So may konting hangin pa yan. Sa nakikita nyo yan, gumagalaw na siya. So bleeding pa rin ako. May tagas pa yan. Alisin natin yung hangin sa loob. Yung malalaman nyo pag okay na yung pag-bleed nyo. Yan, pag lumalabas na yung yan, ganyan. Wala na siyang bubbles. Yan, so bleeding lang ng bleeding. Ayan, pag may bubbles pa, ibig sabihin may hangin pa sa system, so pwedeng maka-interrupt yun sa performance niya. So yan, makikita mo dito yung play niya. Yan, ganyan na yung play niya, mahaba na yan. So testingin natin siya, tatap up natin to, pupunuin natin. So yun, break tayo, time lapse. Yun, so okay na yung natin, no? Clutch. May mga konti pang hangin, pero sa katagalan mawawala din. Testingin natin. Okay. Ayos, successful lang ang installation natin na itong Sige. I-clutch mo. Dapat kahit nakataas yan, mag-clutch ka tapos mag-rev ka, dapat hindi abante yan. Clutch. Nag-clutch ka? Sige nga, mo. Rev. Yan. So naka-engage yung niya. Naka-segunda. Hold yung clutch, nagre-rev, walang preno. Yan. So hindi gumagana yung natin. Hindi, ibig sabihin successful yung paglagay natin ng clutch. So yun, okay na tayo sa clutch system. Ngayon, dito na tayo sa preno. Ikakabit na natin yung preno niya. So yun nga pala mga sir, ang brake fluid natin, delikado to sa pintura. Hindi ko nabanggit kanina. Kaya nagbasa yung sahig natin. Tumulo kasi siya, yung mga natamaan ng brake fluid. May tendency na masira kasi yung pintura nun. So, ayan. Basa yung sahig. Buhusan nyo agad kung ano man ang pyesa na nakabitan nyo na talsikan nyo ng brake fluid. So, masisira talaga kasi yung pintura nyo. So, okay na. Yun lang yung yun lang yung advice ko. Ingatan yung pintura na matamaan ng brake fluid. Kaya yan. Masisira yung pintura mo. So ito.
binuhos na natamaan ng mga brake fluid, alisin na lang natin yung mga natamaan. So sige, time lapse tayo. Tatanggalin ko na tong kanyang stock na brake master. Ilalagay na natin yun. Ayan yung comparison ng dalawang brake master. So sige, time lapse tayo. Tanggalin natin yun. Tatanggal na natin yung ano niya, yung sa brake system niya. Ito, kumuha na lang din siya sa akin ng paninda ko na ano, isa pang extra na hose. Kasi yung mabibili niyo sa akin na set, isang hose lang yung kasama, para lang yun sa clutch. So para gumanda-ganda yung ano, itsura ng motor, tsaka bumagay, kumuha na rin siya nito ng isa kong King Drag na hose paninda. So ito yung luma niya na system. So ito yung ipapalit na natin na brake system niya. So sige, balik tayo sa time lapse. So natapos na yung video installation natin. Yung preno, okay na. Yan, so matigas na siya. Yan yung view niya sa taas. Tapos yung clutch natin, ito, working na siya. Okay na yung play. Yun. So Suzuki Thunder, may konting modification lang talagang ginawa dito. So yun, ganoon lang kadali magkabit ng hydraulic clutch. Ilalagay ko na lang sa description yung kung saan kayo makakabili ng ganitong product. So sige, bye bye. Thank you.